Mga bata, handa na ba kayong makinig sa isang bagong kwento? Ang mundo noon ay may dalawang kulay lamang, itim at puti. Ngunit, paano kaya ito magkakaroon ng iba pang kulay na magbibigay ng buhay sa lahat ng bagay sa mundo? Sa kwentong ito, maipakikilala ang iba't ibang kulay. Ito rin ay maghahatid ng aral kung paano tinanggap ni Itim ang mga pagbabago sa mga bagay na kanyang nakasanayan. Ang kwentong ito ay pinamagatang Paano Nagkakulay ang Mundo. Isinulat ni Juana Marie Nimes, iginuhit ni Jerry Ben Sasam, kinulayan ni Neil Edward Diaz. Noong unang panahon, isang prinsesang diwata ang binigyan ng regalo ng kanyang amang bathala. Ito ay hugis bilog at punong-puno ng iba't ibang bagay na may buhay at pinangalanan niya itong mundo. Unang nilikha ng prinsesang diwata ang tagakulay na sina itim at puti. Si Itim ang naatasang magpanatili sa hugis ng bawat bagay sa mundo at si Puti naman ang kumukulay. Ngunit napansin ng prinsesang diwata na parang may kulang. Wika niya, "Ano kaya ang kulang sa inyo? Alam ko na, dapat magkaroon ka ng ibang kulay." Kaya nilikha niya ang bagong mga tagakulay. Ito ay sina dilaw, bughaw, luntian, pula, kayumanggi, dalandan, at ube. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng responsibilidad. Si Dilaw ang palaging kumukulay kay Haring Araw upang mapanatiling maliwanag ang kapaligiran. Si Bughaw ang kumukulay sa katubigan at kalangitan. Kay Luntian naman ang mga dahon ng mga puno at mga halaman. Si Pula ang kumukulay sa lahat ng mga bunga ng puno ng mansanas kaya't sobrang sarap at tamis ng mga ito. Si Kayumanggi naman ang kumukulay sa kalupaan. Si Dalandan ang kumukulay sa iba't ibang mga bulaklak at mga dahon ng puno tuwing taglagas. At si Ube naman ang kumukulay sa mga sariwang gulay at prutas tulad ng talong at ubas. Dahil sa mga bagong tagakulay, nagkaroon ng buhay ang lahat ng bagay sa mundo. Isang araw, kinausap ni Prinsesang Diwata si Puti. Wika niya, "Huwag mong hayaan na makulayan ng iba ang mga ulap, lalong-lalo na ni kulay itim. Sapagkat hindi maganda ang mangyayari." Dahil sa inggit ni Itim sa mga bagong kulay, naisipan niyang haluan ang mga ulap ng kulay itim. Gumulog, kumidlat, at biglang bumuhos ang malakas na ulan na nanggagaling sa mga ulap. Nabura ang mga kulay ng lahat ng bagay sa mundo at unti-unting dumilim ang buong paligid. Sa pagkawala ng lahat ng kulay, naipakita ni Prinsesang Diwata kung ano ang mangyayari kapag kulay lamang ni Itim ang mangingibabaw sa mundo. "Patawad po, Prinsesang Diwata," pakiusap ni Itim. Naawa si Prinsesang Diwata at upang di na mainggit pa si Itim,
Inatasan niya itong kulayan ang kalangitan tuwing gabi. Gumawa rin si Prinsesang Diwata ng panibagong kulay na mula sa bukang liwayway. Ito ay si Indigo. Sa tulong ni Indigo, ang lahat ng taga-kulay ay nagkaisa upang muling maibalik ang liwanag at kagandahan sa mundo. Lumikha sila ng isang bahaghari upang maibalik ang kulay ng mundo. Ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat unos ay kayang lampasan. Mula noon, namuhay na ng masaya ang mga taga-kulay. Nagkakaisa kahit nagkakaiba. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Dito na tayo nagtatapos. Hanggang sa susunod na namang kwento. Alam!